Matapos ang banggaan ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc, fighter jet naman ng China ang namataan doon ng Philippine Coast Guard. Naroon din ang dalawang barko ng Amerika na binuntutan at ni-radio challenge ng China. Saksi, si Chino Gaston. Nagsagawa ang Philippine Coast Guard ng Maritime Domain Awareness Flight sa bandang Baho de Masinloc nang biglang lumitaw ang kulay gray na Chinese J-15 fighter jet na ito. Unang tumabi ang fighter jet sa PCG aircraft sa layong 500 feet na para bang inoobserbahan ito. Habang tayo papalapit ng Baho de Masinloc ay napansin natin ang pagdating nitong Chinese fighter jet na higit kumulang 20 minuto nang umaaligid at umapalibot sa patrol aircraft ng Philippine Coast Guard. Ito raw ang unang beses ngayong taon na gumamit ang China ng fighter jet para mag-intercept ng patrol aircraft ng PCG. Kalaunan, umalis din ang Chinese fighter jet. Hindi raw masabi ng PCG kung may kinalaman ang bagong taktika ng China sa nangyaring salpukan ng mga barko ng Chinese Navy at Coast Guard habang tinataboy ang BRP Suluan sa Baho de Masinloc noong Lunes. I don't want to speculate that this is a response of what had happened last Monday. But one thing is clear, no? Every time we conduct an MDA flight over BDM, they're also harassing and endangering the safety of the Coast Guard aircraft. Ilang beses nakaranas ng radio challenge mula sa Chinese vessels ang PCG patrol aircraft na ang misyon ay magpatrolya sa BDM at hanapin ang nasirang CCG-3104. Hindi na namadaan sa lugar ang nasirang barko, maging ang nakabangga nitong PL-8 Navy Warship 164. Pero nakita naman namin roon ang dalawang barko ng Amerika, ang US Littoral Combat Ship na USS Cincinnati at Arleigh Burke-class US Destroyer na USS Higgins na binubuntutan ng dalawang barko ng Chinese Navy. Maging ang mga Amerikano nire-radio challenge ng mga Chino. Sa isang pahayag, sabi ng Southern Theater Command ng China, tinaboy daw nila ang mga barko ng Amerika na wala raw paalam na pumasok sa lugar. Sa ginawang ito ng Amerika, nalabag daw ang kanilang soberanya at seguridad at pinahina raw ang kapayapaan sa South China Sea. Tugon ng United States 7th Fleet, hindi totoo na itinaboy ang kanilang barko ng China. Naroon daw ang kanilang mga barko sa isang Freedom of Navigation operation alinsunod sa international law. Dinidepensahan daw ng Estados Unidos ang kanilang karapatan na lumipad, maglayag at mag-operate sa anumang pinahihintulutan ng batas. Bagay na hindi umano mapipigilan anumang sabihin ng China. Kalaunan, nilisan rin umano ng USS Higgins ang bahagi ng South China Sea na labis umanong inaangkin. Dagdag pa ng US 7th Fleet, araw-araw ang kanilang operasyon sa South China Sea at may koordinasyon sa mga kaalyado na may katulad na panindigan na isang malaya at bukas na Indo-Pacific region. Sabi naman ng Philippine Coast Guard, The Philippine government is supportive of the freedom of navigation. We need to make sure that all of our deployments, whether you are People's Republic of China or members of the like-minded states, your behavior and operation in the South China Sea or any other parts of the world should always be guided. para sa GMA Integrated News, ako si Chino Gaston ang inyong saksi. Timbog ang lalaki ng halay umano ng grade 2 student sa Pasig City. Saksi, si Emil Sumangit. Dinakip ng Pasig Police ang 39 anyos na lalaking ito makaraang ireklamo ng panggagakasa. Ang biktima ayon sa pulisya, isang lalaking grade 2 student. Itong suspect natin ay niyaya itong victim natin na kakain sa isang fast food chain. So habang kumakain sila, inuwi itong suspect natin, itong biktima dinala sa bahay. Sa reklamong nakarating sa mga otoridad, kakalabas lang ng eskwelahan at naglalakad na pauwi ang biktima nang maispatan daw ito ng suspect. Hindi sila magka-ano-ano, wala silang whatsoever na relationship. So nakita lang itong suspect, itong biktima, at nakurso na daan niya. Rape na may kinalaman sa child abuse ang kinakaharap ng suspect. Reklamong kanyang itinatanggi. Hindi po totoo yun na nag-asa po ako
Ang sa akin lang po, makatulungan yung bata na umuwi sa kanila. Isang tanong, pinagsamantalahan mo ba? Hindi po, medical na lang po magbigay sa akin ng sisya ko tulad po pagkasamantala ko yung bata. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Pasig Police Custodial Headquarters. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, ang inyong saksi. Bagaman nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, posible pa rin magpaulan sa ilang bahagi ng bansa ang bagyong Goryo. Huling namataan ang sentro nito sa layong 420 kilometers ng Hilagang Kanluran ng Itbayat, Batanes. At bukod dito, umiiral pa rin ang habagat na inaasang magpapaulan din sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, makararanas ng kalat-kalat na pag-ulan bukas na umaga ang ilang bahagi ng Cagayan Valley, Palawan at ilang lugar pa sa Mindanao. Pagdating na hapon, mas lalawak ang pag-ulan sa Visayas at Mindanao pati na sa Southern Luzon, Bicol Region at ilang bahagi ng Central at Northern Luzon. Dito sa Metro Manila, may chance rin ng thunderstorm sa hapon o gabi. Special discount cars para sa mga estudyante, persons with disability at senior citizen ilulunsad ang Department of Transportation sa Setyembre. Ayon sa DOTR, isang beses lamang kailangan magparehistro sa kaisang istasyon ng LRT Lines 1 at 2 at MRT 3. Right then and there, ipiprint ang iyong student beep card in every station. I-renew mo lang yan after every school year. Meaning, after 1 year, hindi nagagana ito. Sa mga senior citizen at PWD sa mga estasyon din ng tren mag-a-apply at makukuha na rin agad ang card. Pag-tap sa turnstile, automatic na may 50% discount ang pamasahe. Magpapalabas na rin ang DOTR at ng kumpanyang AF Payment Incorporated na gumagawa ng beep cards ng tinatayang 300,000 na beep cards dahil sa mga reklamo ng mga pasahero na wala silang mahagilap na cards. Driver na nahuli kam na nag-counterflow sa Skyway noong Sabado umaming lasing habang nagmamaneho. Sinabi yan ng driver nang humarap sa Land Transportation Office. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, habang buhay ng kanselado ang kanyang lisensya. Maharap din ang driver sa reklamong paglabag sa Anti-Drunk Driving at Reckless Driving Act. 20 pesos kada kilong bigas sinimula ng ibenta ng National Food Authority sa Balagtas, Bulacan. Nakalaan ito para sa mga magsasaka ng mga miyembro ng RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture sa Bulacan. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Genevieve Belicaria Guevara, maaaring mag-avail ang bawat miyembro ng hanggang 10 kilong bigas kada buwan. Ayon pa sa NFA, prioridad nilang mabentahan ang mga maliliit na magsasaka dahil hindi sapat ang kanilang ani para makapagtabi ng palay para sa kanilang sarili. Sa ngayon, ayon sa NFA, may 18 warehouse ang ahensya na patuloy na nagbebenta ng murang bigas. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, ang inyong saksi. Nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang batas na nagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections ngayong taon. Sa bisa ng Republic Act 12232, naurong sa Nobyembre 2026 ang naturang eleksyon. At magiging 4 na taon na ang termino ng kasalukuyang mga opisyal ng barangay at SK. Gagawin na rin kada 4 na taon ang pagsasagawa ng barangay at SK elections sa halip na kada 3 taon. Kasunod nito, inaasang ilalabas ng COMELEC ang implementing rules and regulations kaugnay ng bagong batas. Nadagdagan pa ang mga bansa na kumukundina sa pinakabagong pangaharas ng China sa West Philippine Sea. Saksi si JP Soriano. Kinondena ng Amerika, Japan, Australia at New Zealand ang pinakabagong harassment ng Chinese vessel sa Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc. Ayon sa pahayag ni U.S. Ambassador to the Philippines, Mary Kay Carlson, ito'y pabayang aksyon ng China laban sa sasakyang pandagat ng Pilipinas. Sabi ng Australian Embassy sa Pilipinas, seryoso at nakakabahala ang anilay mapanganib na aksyon ng China. Panawagan din ng irespeto ang international law at rule of law. Sabi naman ng New Zealand, nakakabahala nga ang anilay mga pattern o modelo ng mapanganib na aksyon at nagpapabagsak daw ito ng katatagan sa South China Sea. Tutol din ang Japan sa pamamagitan ng pahayag ni Ambassador Endo Kazuya ang anilay paulit-ulit na aksyon. Ang pahayag na ito ng Japan na taon, isang araw matapos ang ceremonial exchange of notes for the entry into force ng Philippines-Japan Reciprocal Access Agreement o RAA na ratified na ng dalawang bansa.
We are pleased to announce that with the exchange of nonverbals today, the RAA will officially enter into force on 11 September 2025. This swift and decisive progress speaks to the urgency and strategic value both our nations attach to our security and defense cooperation. It will also signify Japan's clear commitment to the Philippines' efforts to advance our defense capabilities in support of the Philippines' firm assertion of its sovereignty and sovereign rights in today's fast-evolving regional security landscape. Ang entry into force ng RAA ng Japan at Pilipinas ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, magpapalakas sa ugnayan ng mga sundalo ng Japan Self-Defense Force at Armed Forces of the Philippines. What it means is that our most potent instrument of national power, which is our armed force, and that of Japan, can work together, but not for destabilizing the world order, but a shared purpose to preserve it against unilateral attempts to reshape the world order into the selfish benefit of parties to the exclusion of others. Sa kabila raw ng pag-alma ng China, patuloy daw na palalakasin ng Pilipinas ang ugnayan sa mga bansang sumusuporta at kumikilala sa karapatan natin sa West Philippine Sea. Kabilang na ang Amerika, na alam daw ng gobyerno ng Pilipinas na magsasagawa ng Freedom of Navigation Operations ang isang US warship sa ilang bahagi ng Baho de Masinloc na nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Ang pagdaang ito ng US warship sa Baho de Masinloc, inalmahan ng China. Hindi raw nagpaalam sa kanila at nakadadagdag daw ito sa tensyon sa rehiyon. Pagod na raw si Teodoro na patulan ang mga pahayag ng China. They stand out as the summa cum laudes of revisionism in international law and bad behavior. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Tiniyak ng liderato ng Kamara na agad nilang sisimulan ang mga pagdinig sa 2026 National Expenditure Program na ipinasa ng Department of Budget and Management. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Na-turn over na ng Department of Budget and Management o DBM sa Kamara at Senado ang National Expenditure Program o hinihinging budget ng ehekutibo para sa 2026. Umaabot ito ng 6.793 trillion pesos, mas mataas ng 7.4% kumpara sa 6.326 trillion pesos ngayong 2025. Alinsunod sa konstitusyon, pinakamalaki ang para sa Department of Education na nasa 928.5 billion pesos. For the first time, the budget for basic and higher education has been increased monumentally to meet UNESCO's recommended education spending target of at least 4% of the country's GDP. Sunod na pinakamataas ang hinihinging budget para sa Department of Public Works and Highways na nasa 881.3 billion pesos. Mahigit 270 billion pesos dyan ay para sa flood control projects. Hiwalay pa ang mahigit 2 billion pesos para naman sa flood control projects ng MMDA. 320 billion pesos naman ang hinihingi para sa Department of Health. Kasama na rito ang para sa PhilHealth. Halos 300 billion pesos naman ang hinihinging pondo para sa Department of National Defense. Sa mahigit 10 billion pesos naman na hinihinging confidential at intelligence funds, pinakamalaki ang mahigit 4 na bilyong piso para sa Office of the President. Ito po ay bumaba from the GAA ng 1.35 billion pesos or 11.18%. On the part of the House, we'll assess it. There are certain agencies and offices that are allowed to have confidential intelligence funds based on necessity. Walang hinihinging confidential funds para sa Office of the Vice President, pero mas mataas ang total allocation para sa opisina kumpara sa 2025 budget nito. Halos 240 billion pesos ang hinihingi para sa agrikultura,
kasama ang 10 billion pesos para sa 20 pesos kada kilong bigas. Sa 227 billion pesos namang hinihinging budget para sa social welfare, hindi nakasama ang AKAP o ayuda para sa kapos ang kita. May natitira pa pong pondo for 2025 and like I mentioned a while ago, we receive a total of 10 trillion pesos na proposal from agencies. And given our limited fiscal space, hindi pa po muna natin siya sinama. We will open the bicameral conference committee on the budget to the public and to the media. Habang nagkakaroon ng budget briefing, magkakaroon din tayo ng tawag ko dito hearing with budget experts and civil society organizations. Pwede silang mag-suggest, no? Para may sapat na panahong suriin ang budget, inurong ang pag-adjourn ng Kongreso mula October 3 patungong October 10. At kasunod ng utos ng Pangulo na huwag nang baguhin ang hinihinging budget ng ehekutibo. That is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As Majority Leader, I won't allow that. In the coming weeks, we will review every page of the net expenditure program guided by one question. Makakabuti ba ito sa ating mga kababayan? Nanawagan na rin ng Pangulo na madaliin ang pagpasa sa panukalang budget. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Ilang bahagi ng Mindanao ang binaha dahil sa malakas na pag-ulan at tila naging dagat ang connecting road sa dalawang purok sa Barangay Poblacion, Polomolok, South Cotabato. Pansamantala itong isinara. At sa ilang barangay naman sa mga bayan ng Tugunan at Malidegaw na bahagi ng Special Geographic Area sa BARM, ilang bahay ang nalubog sa tubig. Binaha rin ang ilang bahagi ng General Santos City. Arestado ang 4 na suspect sa carnapping sa Batangas. Natuntun sila sa talyer na ginagawa umunong pronta ng kanilang illegal na operasyon. Saksi, si John Consulta, exclusive. Sa hot pursuit operation ng Santo Tomas, Batangas Police, natuntun gamit ang kanilang aerial drone ang hinahanap na ninakaw umunong FB van na nakakubli sa gitna ng matataas na damo. Ayon sa mga pulis, nasa likod ng talyer ng mga suspect ang katayan umano ng mga nakaw na sasakyan. With the use of that drone, in-score natin yung area. And that led to the discovery nung isang area kung saan nila chinachap-chap itong mga carnap vehicles na ito. Nang pasukin na ng pulis ang lugar, may nakita pa silang ibang sasakyan. Bukod po dun sa carnap vehicle sa Santo Tomas City, ay meron pa rin pong isang naabutan kami doon na L300 ba na nakatay na or na-chop-chop na. Ang modus po nila, sila po ay mag-iikot sa isang area at kapag may namataan sila na potential target ay yun po, kukuhanin nila yon and then dadalhin dun sa may talyer at yun po ang front nila talyer. Arestado ang 4 na suspect. Na-enkwesta sila sa reklamong paglabag sa Anti-Carnapping Act. Sinusubukan namin silang kunan ng pahayag. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya sa iba pang posibleng kasabwat ng grupo. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong saksi. Isa po sa mga kinilala bilang Men Who Matter 2025 ang Asia's multimedia star na si Alden Richards. Thankful si Alden sa parangal na ito ng lifestyle magazine na People Asia. Sarap lang sa pakiramdam kasi parang nagbubunga lahat ng yung mga works ko behind the camera. Bukod sa banibagong pagkilala, achievement unlocked din para kay Alden ang kauna-unahan niyang pagsali sa gravel cycling race nitong weekend. Proud niyang natapos ang 71-kilometer ride. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.